dito. Oo nga. Paano kung pinakamagaling yung swimmer na pinakamabilis pala? Nga masaklap eh. Nabasa ko dun sa isang article din na lumabas sa Inquirer nung siguro 2-3 linggo na nakakalipas. At sinabi niya, kahit ikaw ang the best time, kung hindi ka PASA member, hindi ka pwedeng sumali dito sa mga paligsahan sa iba't ibang bayan. So sabi ko, teka muna, medyo madugo itong sitwasyon na to, no? At maaaring itong problemang ito ang nagiging dahilan kung bakit sa loob ng nakaraang 13 taon sa Asian Games, 0 tayo sa medalya. Di ba? Kasi binabox out mo lahat eh. Yung mga hindi mo miyembro, parang hindi kasali kahit mas magaling. Halimbawa, example, itong si Denjili Cordero. Isang nag-aaral, isang scholar sa Ateneo University. No? Siya na pinakamagaling sa breaststroke sa buong bansa. Pero yung tatay ni Denjili at saka si Mr. Joseph yata hindi nagkakaigi masyado. Hindi sila best of friends. So kawawa si Denjili. Hindi siya sumasali sa dahil hindi siya miyembro ng PASA. So ito ang dapat bigyan ng masusing pag-aaral. Dahil kawawa yung mga bata eh. Halimbawa, itong si Lauren Dale Chavez. Lauren Dale Chavez, taga Cebu. Naalala nyo, nung last time na nandito ako, na nag-guest nyo ako. Sinabi nyo, kumbaga, in-strip siya ng medal. Dahil nagpunta siya sa Arafura Games. Sarili niyang pamasahe, sarili niyang latang gastos, no? Ang tumulong sa kanya, yung Philippine Sports Commission ang nagpadala sa kanya, PSC ang nagpadala sa kanya at that time. Isipin nyo, sumulat si Mr. Joseph para tanggalan siya ng medalya na nanalo ang Pilipinas ng silver medal. Arafura Games. Sa Arafura Games, 3,000 athletes, something like 30 nations yata. In Darwin, Australia. Ngayon, mula nung panahon naman na yon, ang PASA, hindi nagpapadala ng atleta dyan. Dahil community games lang yon. Yung bang parang, hindi yan yung mga, kumbaga, top swimmers ng Australia, top swimmers ng China, hindi yun ang pinapadala nila. Kasi community games lang, no? Parang friendship games, ganon. So, nung pumunta si Chavez doon, biglang na-depress siya masyado, pati yung nanay niya, masama ang loob, dahil pinatanggal yung, kinumpis ka ulit yung kanyang medalya, dahil hindi raw siya PASA member. Samantalang nakita pala namin yung papeles, nung nagpunta siya doon, PASA member pala siya eh. Bakit? Pinatanggal, but still, that was her experience, di ba? So, masamang loob. Sino si Lauren Dale Chavez? Sa nakaraang PRISA, nanalo siya ng 5 gintong medalya sa PRISA. So, ngayon, isasama natin siya ulit at nagpapasalamat nga ako kay Chairman Richie Garcia dahil nung sinabi namin na kami delegasyon ng Quezon City. Nagpapasalamat nga kami kay Joy Belmonte, Vice Mayor natin sa Quezon City. Nag-courtesy call kami sa kanya. At sabi niya, napakagaling nito, napupunta kayo sa Australia. Sabi ko ngayon lang, I hope hindi sila mastripan ng medalya kung sakali man na sila mananalo. Dahil mismo ang Philippine Sports Commission ang nagpapadala sa kanila. Kaya dapat, alisin na yung dating palakan ng PASA na kung hindi bali ng kahihiyan pa ng Pilipinas, wala silang paki eh. Parang kawawa naman yung mga bata. Kawawa naman yung mga bata na ihinihiya mo sa harap ng madla. Yung sa Malaysia, ang Philippines, nanalo ng mga medalya, pero inampun sila ng North Borneo. Kaya nung in-announce na yung mga winners, ang North Borneo, ang dami-daming panalo, pero yung mga panalo na yon, Pilipinas, ang mga bata. Dahil lang dito sa iniiwasan na yung sa PASA. Sinulatan ni Mr. Joseph, yung organizers, huwag niyong tatanggapin niya mga yan kasi hindi PASA yan. Sinulat pa niya na sa email niya na, yan mo, sa Pilipinas, pwede ka pang mag-fake ng passport, mag-fake ng mga dokumento, you know. Ang sama-sama kasi kahihiyan ng buong bansa dahil sa isang tao lamang. Nasamantalang kung pabayaan mo na, mga 8 taong gulang, 10 taong gulang, 12 years old, no? Kukumpit sila sa ibang bansa, hindi naman sila nang momolestya ng gobyerno ng Pilipinas, hindi naman kahihiyan para sa atin na magkaroon ng medalya. Sana, pabayaan mo na silang lumangoy. Parang bukod nga po yata yan eh, di ba? Dahil yung
yung ibang mga heads ng mga ibang associations, gusto nga nila mag-compete itong mga atleta nila para mas lalo silang gagaling. At saka naghahanap pa sila ng atleta katulad itong ginagawa ni Mr. Garcia, itong Philippine National Games ito sa Philippine Sports Commission, discovering champions across the nation. Hindi na si Nikki Cosseteng na sabi niyan. Ito nasa dyaryo na, nakasulat na. Paano nyo madi-discover champions across the nation? Hindi mo pala pwedeng dalhin yung team mo. So kami, Diliman Preparatory School kami. Meron kaming team, matitibay yung aming mga swimmers. Gusto niya sumali sa Pilipinas. Ang tatawag mo sa amin, unattached? Ang itatawag mo sa amin, guest? Hindi, may pangalan kami. Meron kaming sariling identity. Meron iba sa amin, taga Olongapo. Yung iba magdadala ng team ng Batangas. Meron isang taga Bicol, no? So, itong mga batang ito, hindi lang ito parang bula. Hindi lang umusbong mula, hindi natin alam kung saan galing, no? Kawawa naman na nagsisikap sila, nagtatraining sila, pagkatapos, habang tayo discovering champions across the nation, we want the best to represent the Philippines, sasabihin mo, kayo unattached kayo, wala kayong pinanggalingan, kumbaga, tubong lupa lang kayo. Ang labo nun, di ba? Masakit sa bata yun. Masakit sa magulang, masakit sa coach. Meron siyang sariling club na pinagmamalaki niya na siya delegate ng club na yon. At binuksan mo na para sa lahat. Sinasabi ito, open to all. Ito, first Philippine National Games showcases the Philippines' best and brightest. Paano niyo maaakit yung best and brightest? Kung yung pangalan ng eskwelahan nila, hindi nila pwedeng dalhin. Di ba? At dito natin makikita, nasulat ko nga dito nga, na itong ganitong klaseng parang personalan lagi ang politika ang umiiral sa larangan ng palakasan. Makikita nyo dito. Dun sa mga kalalakihan, 50 meters freestyle, no? Ang pinadala natin dun sa 2008 Olympics. Sana nire-record to kasi facts itong sinasabi ko, hindi lang ito basta kuro-kuro, no? Nire-record ko to. Nag-participate tayo 2008 Olympics sa men's freestyle 50 meters. Ang PhilAm, si Daniel Coakley ang pinadala natin. Ano ang kanyang finish? Number 39. Gano'ng kababa? Number 39, ha? PhilAm na yan. 22.6. Ibig sabihin, sa preliminary pa lang, out na siya. Hindi man lang siya nakapunta sa semifinal bilang top 16. Kasi 39 di ba? So, mahigit pa sa kalahati yung nawala doon. Hindi man lang, siyempre, hindi siya pumunta doon sa top 8 para pumasok sa finals. Ngayon, kung yung pinakamabilis ng pasa, right now, yung pinakabilis ng pasa, ang sumali, magiging number 66 siya based on his time. So, kung si Coakley 39.66, kung tutuusin po natin, yung mga pinapadala natin, kung na-develop natin yon grassroots, magmula nung sila'y bata pa, hindi tayo aabutin ng ganitong kahihiyan. Alam nyo, itong last Holy Week, meron akong binasang libro na napakahalaga. Ang pangalan ng libro ay Bounds by Matthew Syed. Ito ay tungkol sa larangan ng sports, kung ano ang talagang sangkap, no, na pwede tayo makahubog ng mga atletang mapapakinabangan at magbibigay ng pangalan, karangalan sa ating bansa. Practice. Yun lang ang talagang practice. Yung mga nagpa-practice na umabot na ng 2,000 oras, syempre mas magaling kesa dun sa 200 oras. Yung mga atleta na talagang makabagong paraan ang ginagamit ng kanilang training o sa training at saka mga coach, yun ang talagang makapagbibigay ng pinakamagagaling na resulta. So, kung ang nangyari sa atin in the last 24 years, eto, binibilang ko nga 1986 hanggang 2011, 2 lang ang bronze medals natin sa Asian Games ito, no? Sa Asian Games. Kung ganoon, kung hindi dahil kay Ryan Papa, sa 1998, nagkaroon siya ng 2 bronze medal sa Asian Games. Wala tayo, 0. Mula nung 1986 hanggang ngayon, 2011. Ano po bang ibig sabihin nito? Mahina ba atleta natin? Hindi po kasi ako naniniwala na merong Pilipinong mahina. Hindi ako naniniwala na merong swimmer na mahina
basketball player na mahina, boxer na mahina, weightlifter na mahina, o kung ano mang sports ang pinasukan ng Pilipino, laging merong mag-e-excel.